Hallelujah. Sige po, kung ready na po tayo, buksan po natin ang ating mga Biblia sa unang Kronika 29 verse 14. Basahin po natin. Ngunit sino ako at ang bayang ito? Buong puso kami nagkakaloob pagkat ang lahat ng ito ay galing sa iyo at ibinabalik lamang namin. Tulad ng aming mga ninuno, kami nga'y mga dayuhan at nangingibang bayan. Ang pagtira namin sa daigdig na ito ay pansamantala lamang, hindi panatilihan. Praise God. Purihin ng Diyos. Alam niyo, napakaganda po ng verse na ito. Totoo po di po ba na hindi po tayo dito mananatili sa daigdig na ito. Tayo po ay naglalakbay lang sa mundong ibabaw na ito. At tunay nga na sabi rito, ang lahat daw ng bagay ay kailangan nating ibalik sa Panginoon. Amen? Kailangan nating ibalik sa Lord. Ano man po ang bagay na ipinapagawa sa atin ng Panginoon, kung ano man po halimbawa sa paglilingkod natin sa Lord, buong puso natin paglingkuran ng Panginoon. Sa pagbibigay natin sa Panginoon, ibalik po natin ito sa Kanya. Sapagkat totoo naman po talaga na ang buhay natin galing sa Lord. Amen? Ang lakas natin galing sa Lord. Amen? Kaya po tayo nakakapagtrabaho ay dahilan lamang din po sa Lord. Biyaya po ng Panginoon sa atin yon. Kaya po ang sabi po rito, kailangan po natin itong ibalik sa Kanya. Amen? At buong puso natin siyang paglingkuran. Halimbawa, kung tayo po ay tinawag ng Lord sa pagbibigay, ibigay po natin ang may katapatan ng ating mga tithes, offering, and first fruit. At sabi nga rito, di po ba, hindi tayo dito, hindi tayo talagang tagalupa. Ang tunay nating tahanan ay ang langit. Sabi nga rito sa Filipos 4, sabi sa praise God, wait lang. Sabi po sa Filipos po, Filipos 3 verse 20, sabi rito, sa kabilang dako, ang langit ang tunay nating bayan. Mula ro'y hinihintay nating may pananabik ang Panginoong Hesukristo, ang ating tagapagligtas. Amen? Kaya po kung nais po talaga natin na doon tayo mapunta sa langit, sundin lamang natin ang kalooban ng Panginoon. Amen? At ang sabi rito sa magandang sinabi ang Lord dito eh. Sabi rito, minsan di ba sa pagiging Kristiyano natin, minsan hindi naman po talaga yung pagsunod natin sa Lord. Parang minsan may pagtitiis. Sabi nga naalala niyo po yung turo ni Pastora Ging sa camp. Mayroong joy and suffering sa paglilingkod sa Panginoon. Amen? Sabi dito sa Hebreo 10 verse 36, kinakailangan kayo'y magtiis upang masunod ninyo ang kalooban ng Diyos at matanggap ang Kanyang ipinangako. Amen? Kaya po kung nais talaga nating matanggap ang pangako ng Panginoon sa ating mga buhay, at alam naman po talaga natin na kapag sumusunod tayo sa Panginoon at gumigit na tayo sa kalooban ng Lord, nandiyan po talaga ang biyaya at pagpapala ng Panginoon. Hindi po niya tayo bibiguin at hindi po niya tayo lilimutin. Lahat po ng mga sakripisyo sa pagbibigay natin ng mga tithes, offering, first fruit, sacrificial giving po sa rental natin, hindi po yun lahat nawawala ng kabuluhan. Alam na lang po natin yan dahil kahit minsan hindi po nagkulang ang Diyos sa ating mga buhay. Amen? Meron po bang nagbigay dito na pinabayaan ng Panginoon? Wala. Amen? Kaya tuloy-tuloy lamang po tayo at alam naman po talaga natin na nagagawa lang naman natin ang lahat ng mga bagay nito dahil lamang sa Panginoon. Amen? Wag po natin tingnan yung mga bagay na nakikita natin. Basta tingnan lang natin ang Lord. Tingnan lang natin ang Panginoon sapagkat ang sabi nga sa banal na kasulatan, siyang author and finisher ng ating mga faith. Kaya kung ano po ang wag po tayong sa tao
ma-distract. Basta tuloy-tuloy lang sa paglilingkod sa Diyos. Ano man po ang ating katawagan. Amen? Amen. Hallelujah. Sige po, magbigay po tayo sa Lord. Ilagay po natin ang ating offering bag.